Minsan, kahit ibinigay mo na ang lahat, ay tila ba hindi pa rin sapat. Bakit ganun? Bakit hindi lahat kayang ibalik ang kayang ibigay ng puso mo? Bakit may mga taong hindi kayang makita ang halaga mo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gabi na naman. Kaya ito, bago matulog, nagpo-push up muna ako dito sa kama. At si Eman, matutulog na ata. Nakatalikod na siya sa akin eh. Tapos bigla na lang siyang tumingin. Bakit Eman? Wala lang Donnie. Akala ko kasi kung anong ginagawa mo. Sorry na Eman. Akala mo siguro naglalaro ako ng Jack and Poy. Oo. Sige Donnie. Matutulog na ako. Wika ni Eman na tumalikod na ulit. Ako naman, nagpahinga na din at eto, pinatay ko na yung ilaw at matutulog na din ako. Mula sa napakatahimik na gabi, nakatulog na ako kaagad. At sa paglipas ng mga oras, bigla akong nagising. Kasi may narinig ako. Narinig ko na bumukas ang pintuan. Kaya ito, nagising ako. At aba, kahit madilim, nakikita ko si Eman na ayun, lumabas ng pintuan. Paglabas niya, marahan niyang isinara yung pinto. At eto, tiningnan ko ang oras. Maghahating gabi na pala. Pero saan kaya pupunta si Eman? Kaya ito, bumangon din ako. Susundan ko siya at aalamin ko kung bakit siya lumabas sa silid ko. At kung magtatanong man siya kung bakit ako gising, sasabihin ko na iinom lang ako ng tubig. Kaya naman, eto, tahimik lang ako na lumabas ng silid ko. At aba, pagkababa ko, nakita ko siyang lumabas dun sa pintuan, patungo sa labas ng bahay. Saan kaya pupunta si Eman? Bakit siya lumabas? Kaya ito, sinundan ko siya hanggang sa labas. Tapos, naglalakad lang siya patungo sa gubat. Maliwanag ang buwan ngayong gabi, kaya lang hindi nabilog. Kaya ito, maliwanag sa daan dahil sa buwan. Pero si Eman, saan kaya siya pupunta? Nagtatago nga lang ako sa puno habang nakasunod sa kanya. At nakarating na siya sa may bodega. Bakit kaya siya nagpunta dito? Tapos ayun, pumasok siya sa loob, kaya nagmadali na ako. At eto nang makarating na ako sa may bodega. Sumilip ako sa pinto at aba, si Eman. Pumasok siya sa loob ng lumang aparador. Anong ginagawa ni Eman sa loob ng aparador? Doon ba siya matutulog? At aba, paglipas ng ilang saglit, lumabas na siya doon sa aparador. Ano nangyari? Bakit di ako makauwi?
Nakakainis naman no. Wika ni Eman. Tapos sinipa niya yung aparador at aba. Nalaglag yung pintuan ng aparador sa lakas ng sipa ni Eman. Hala, hindi ka pwedeng masira. Hindi ako makakauwi kapag nasira ka. Wika ni Eman habang inaayos ang pintuan ng aparador. Napapaisip tuloy ako. Lasing pa din ba si Eman hanggang ngayon? Bakit parang nananaginip siya ng gising? Natatakot na tuloy ako. At yung pintuan, di na niya naibalik sa dati. Bakit kasi sinipa niya? Nasira tuloy ang pinto. Kaya ito, nagpakita na ako. Uy, Eman, ano ginagawa mo dito? Bakit sinira mo yan? Nagulat talaga si Eman nung bigla akong magsalita. Ako naman, natatawa lang habang nakahawak siya sa pintuan ng aparador. Donnie, nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Nakita kasi kitang nagpunta dito at kinakausap mo pa yung aparador. Okay ka lang ba? Lasing ka pa ba? Ano kasi, alam mo ba Donnie, yung sleepwalking, ganun ako eh. Wika ni Eman. Okay. Akala ko naman lasing ka pa. O siya, tara na, umuwi na tayo. Sige, Donnie. Kaya ito, umakbay na ako sa balikat ni Eman at sabay na kaming bumalik sa malaking bahay. Pagkarating namin, diretso na kami sa silid ko. Nahiga na si Eman sa kama. Ako naman eto. Kumuha ako ng bagay na kailangan ni Eman. At eto, nakakita na ako ng pwedeng gamitin para di na siya maglakad habang natutulog. Eman, itatali muna kita ha para di ka makaalis. Baka kung saan ka na naman makarating eh. At eto, ipinakita ko yung gagamitin ko na pangtali kay Eman. At nung makita niya, natawa na lang siya bigla. Donnie, brief mo ba yan? Wag na, hindi na kailangan. Wika ni Eman. Pero eto, paglapit ko, itinali ko sa isang kamay niya yung brief. Tapos, nakatali din sa kamay ko. Ginawa kong posas yung brief para kung maglalakad na naman siya ng tulog, malalaman ko kaagad. Donnie, malinis ba to? Hindi eh. Yan kasi yung suot ko nung nagbiyahe ako papunta dito, Eman. Pero huwag kang mag-alala. Di naman yun amoy patis. Hala. Kadiri naman, Donnie. Ang arte mo, Eman. Hayaan mo at bibili ako ng posas para mas maganda. O siya, matulog na tayo. Sige. Wika na Eman. Kaya naman sa mga sandaling to, hindi ako makatulog. At sa paglipas ng mga oras, naghihilik na si Eman. Samantalang ako, hindi ako makatulog. At si Eman, yung kamay niya, laging ipinapasok sa loob ng short niya. Pati tuloy yung kamay ko may nararamdamang
hindi dapat maramdaman. Mainit sa loob ng short ni Eman. Andun din ang kamay ko eh. Tapos magubat. Pero okay lang naman. Wala namang mali siya to. At habang mahimbing na natutulog si Eman, pinagmamasdan ko lang siya. Maliwanag kasi dito sa silid ko. Nakalimutan kong patayin ang ilaw. Ewan ko ba kung bakit. Pero masaya ako kapag andito si Eman. May nararamdaman akong kakaiba sa kanya na hindi ko maintindihan.